May nakita akong mambot ng Coast Guard. Ayan guys, mega loud shoutout. Papunta tayo sa Dolomite Sand Beach. Pero update muna natin itong Rojas Boulevard. So ito yung traffic ngayon. Medyo maluwag pa, no? Itong sarapan natin ay papunta ng Baclaran. At sa kabila ay papunta ng Divisoria. Yan, no? So medyo maluwag pa rin naman, ano? Although medyo mabagal lang kumpara sa papunta sa Baclaran. So sa dulo, bagya nga tumitigil dahil sa traffic light. At siyempre, ito yung pinaka main event natin, itong Dolomite, no? Tingnan natin, update natin kung anong kalagayan dito. Alas 10 na, no, ng tanghali. So mag-update tayo dito. Yun, maliwalas, oh. So may ilan-ilan na namamasyal. Dalawang na nakapayong. And sa gitna, the same, ano? Yung mga tugboat na yan, mga fishing boat na yan, parang ilang araw ko nang napapansin yan dyan, ano? And parang yung barkong puti wala na dyan. Ay, ano pala, natakpan lang pala guys. O yan, o. Yan. Akala ko wala na eh, no? And then yung reclamation, kitang kita naman dito guys, o. So yan, kagagawa niya ng dating namumuno. Pero I don't know kung pagkatapos niyan kikita ba ang Pilipinas dyan o baka pangawakan lang yan ng China. So, tuwan-tuwa yung mga inchik na may lupa na sila dito, no, sa Pinas. Kitang-kita, oh. Ganyan ang mangyari kung ang susunod na mumuno ay pro-China pa rin. Halos ang lupain natin, mga karagatan natin ay sanla na nila sa inchik. So mag-isip-isip lang tayo guys. Bago tayo maubusan ng lupa, no? Sinusugod na tayo ng mga inchik sa pamamagitan ng ating mga official, public official. No? So sabi nila, girahin tayo, ay nagumpisa na ang giyera. Ang ginagamit, mga public official natin. Yan, o. So punta natin yung Dolomite para makita natin ang malapitan, ano. Yan guys ay sentimento ko lang sa nangyari sa ating politika. So sabi nga ng isang ralyesta, kung sa 2028 kung may maupo pa rin na pro-China ay nangangahulugan na hindi pa rin tayo natuto sa ating pagkakamali. Yan, o. So lapitan natin guys, ano, ang Dolomite Sand Beach. Ayan, nandito na tayo sa loob. Para tinanggal na ang ano dito, yung mga paso nandito na sa gilid. Naalala ko dati nung unang binuksan ito, dito kami tumatambay. Ngayon, may ilan na namamasyal. Mainit na kasi, no? Actually, mag-alas 11 na eh. Yan. So yan ang sitwasyon dito. Lapitan natin guys. Parang nire-refresh ko lang yung dating nagbablog ako dito. Dito ako halos araw-araw. So yung pump boat, no, ng Manila Bay, Coast Guard nandito. So actually matagal na yan dyan eh. And then yung tubig medyo maalon, pero yun yung normal kumbaga sa akin eh. Ito talaga yung dagat eh. Ayoko yung dagat na tahimik, no? Parang akala mo may nagbabanta na panganib, no? Ayan ang dagat talaga yan, no? Yan. So magalaw siya. So yan talaga ang dagat. So dito naman guys, no, alagang-alaga to ng
mga Estero Rangers, no, may mga kaibigan tayong bablog din naglilinis dito. So kita niyo naman malinis. Shoutout sa kay RLTV Vlog, no? Isa siya sa Estero Rangers na naglilinis dito. Tapos, may isang nag-iisang nakaupo sa dalampasigan. Ano kaya ang problema ni ate? So makulimlim ang kalangitan. Maganda kasi hindi mainit, no? Takpan yung araw ng ulap. Tapos, yan ang mga kalapati nandito. At nakikita ko yung mga Coast Guard naghahanda, no? Hindi lang natin pakita, baka magalit sila. Diba? So lakad-lakad tayo dito. So everything is okay, no, sa Dolomite, sa ating Manila Bay, no. Sana, no, ang issue sa West Philippine Sea matapos na, no? Kasi alam niyo naman yung ating West Philippine Sea ay maraming issue, no, sa China. Yan. So, ano na natin, idaanan natin saglit lang, no, ang dalampasigan. Yan, para makita nyo, no, ang kabuuan. So, nakita ko sa isang post, nung nakaraan, merong galit siguro sa Dolomite Sand Beach na pumunta dito. Inalagyan ng marker itong bato kasi, guys. Ito yung tanda ng landmark, no, ng Dolomite Sand Beach. So iba-ibang agency po ito. Noong nakaraan, parang nakita ko parang may naglagay ng marker, ano. I don't know kung saan dito banda. No, nag-post ang isang security guard na nilagyan ng marker. Parang ayan, natandaan ko pa. So may naglagay ng marker, siguro may isang galit kay Duterte na nilagyan ng marker. So I'm sure sa kabila kasi pangalan yun eh. So yan lang dating dating Manila Bay, ito na yung ngayon. So dati naman talaga aminin natin na maraming basura dito. So naglagay ng Dolomite and then yun na, no, luminis. So congratulations sa gumawa nun. Naman talaga ay obligasyon, no, ng kung sino mang nakaupo. Nakaupo ka, siyempre gamitin mo ang pira ng bayan. So obligasyon niya yun. So may galit na isang tao, nilagyan ng marker ang landmark ng Dolomite. So binura ng security guard, nilinis nila at saka yun, naayos naman. So ako naman, siguro sabihin natin na although may issue, no, sa dating Pangulo, pero doon na lang yun, solbahin natin yun in legal way, hindi naman doon sa pagsisira, paninira ng gamit or yung personal na bagay, no? Yan natin solbahin yun sa legal matter. Pangit din naman na sirain natin yung isang bagay dahil nga siyang gumawa. So, pangit naman yun. So tayo naman ay respeto kung sino naman ang nakaupo. So respeto basta may ginagawa siyang kabutihan sa ating bansa, din pasalamatan natin, diba? So hindi yun sa paninira, no, ng bagay. So yan, nakita nyo, guys, ang update dito sa Dolomite sa Manila Bay. So, may nakita akong boat ng Coast Guard na dadaong, So pinaalis lang ako, saka siya dumaong.
So mainit no? At konti lang ang namamasyal kasi mainit. Maya-maya punta din naman tayo sa Pasig River Esplanade. Ang ating pasyalan na sikat ngayon. Pero ito nga Dolomite sana, kung ilay develop pa ito, gawin nilang hanggang gabi, pwede naman. At lagyan nila siguro ng mga kapihan dyan sa loob. Nang sa gayon, ang mga tao ay tatambay, di ba? So kung hanggang hindi nila baguhin ang sistema dyan, di hanggang dyan lang. Although, siyempre, no, Dolomite is still Dolomite. May mamamasyal o wala, Dolomite pa rin naman yan eh. So wala namang malulugi. Pero ang ibig natin sabihin, dapat may ibang pakulo or may iba silang ilalagay dyan para maaliw din ang mga namamasyal. Kasi dahil nilagay nila yan for amusement at pasyalan, din maybe no, hindi naman masama maglagay tayo dyan ng mga kapihan, mga bar, no, na pwedeng kumain, uminom, no, or magpalamig ang mga tao. So grabe ang reclamation. Kung dati ay akala mo anino lang, ngayon kita ko na yung mga building sa gitna, no, mga storage nila siguro yan. I don't know kung makikita dyan sa camera, pero pag dito ka makikita mo talaga. Yung mga barko naman ay tuloy-tuloy sa pagbubuhos, no. Kung nakita nyo yung barko na yan, sabi nila mahaba ang nguso, no, yun yung nagbubuhos. Ang nguso niya nasa dulo, yan po yung conveyor na dyan pumapatak o na dyan ang gagaling o lumalabas ang buhangin. Yan. O di ba? So malawak na yung reclamation. Sa sunod na araw, sunod na guys, punta tayo dun sa may Sofitel. Diyan kasi dati ay halos araw-araw kami. Diyan nag-vlog nasubaybayan namin ang reclamation diyan. So soon punta natin 'yan. Pero bukas, may event pa sa EDSA, so punta din tayo sa EDSA. Yan lang ang ating role, paghatid ng mainit na balita, no, sa mga ating mga kababayan. Ngayon dito naman, yan ang sitwasyon. Walang masyadong nagtitinda. Pero dito may nagtitinda, dalawang postcard, no. So nakakatulong yan sa mga namamasyal. So ang mga vendors, saluduhan natin yan kasi pag nauhaw ka, nagutom ka, nandiyan ang vendors. Basta may pira ka. So yan ang Ruas Boulevard, Yan. So maluwag ang traffic ngayon. So siyempre, ang Dolomite. Yan ang update dito guys sa Manila Bay. Salamat po. Paki-click, like, and share po nating video. Salamat guys. Mag-ingat po tayo.